Yun na yun. Wala nang dapat pag-usapan pa. Tama? Tama? Pero bakit kailangan kausapin mo pa? Kasi yun yung Holy Spirit na nagsasabi sa'yo, you don't have to do that. And it is the new nature na kumakausap dun sa old nature na, pwede ba? Huwag na natin gawin yan. Kasi ikaw rin yung mapapasama eh. Kaya kung meron din lang, bakit hihinto ka sa kasalanan? It's because na-convinced ng new nature, yung old nature. And it's not about you. It's about who is in you. So who is in control? It should be someone else, not us. Why? Kasi kung ikaw rin lang ang mananalo at ikaw rin lang ang magde-decide, alam mo na kung ano decision mo. Tama? Hello? So, peripateo, to live, to deport oneself, to follow as a companion, to follow as a companion, sumunod na bilang kasama. Obviously, yung to walk dito, ibig sabihin yan, may assumption na you are walking with someone. Kasi sabi rito, walk not after the flesh, but after the Spirit. So, ang isang Kristiyano na lumalakad sa tamang landas, lumalakad siya nakasama ang Holy Spirit. Yun. After the Spirit. Hello? Hindi ko napansin noong una yan. Ako rin eh. Kaya nga pinapansin ko ngayon. At kaya binalikan ko yung definition. To live, to deport oneself, to follow as a companion. O ito pa. To go and be occupied with. To go and be occupied with. Yun yung ibig sabihin ng to walk. Verse 2, for the law of the Spirit is life, Spirit of life in Christ Jesus hath made me free. Dati, wala tayong kalayaang gawin kung ano yung tama kasi naka-default tayo sa flesh. Pero dahil nasa atin na yung Holy Spirit, it is the Holy Spirit has set us free from the law of sin and death. Kaya yun nasa Romans chapter 7, Kristiyano. Kasi pinalaya sila. May kakayahan sila na sumunod sa tama. Dati, hindi. Wala. Sunod-sunuran sila sa mali. Okay, verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. And that's the reason kung bakit si Kristo naparito. Hindi lang para magligtas, kundi tayo ay bigyan ng kalayaan sa kasalanan. At pagka pinalaya tayo sa kasalanan, ibig sabihin niya may kakayahan tayong sumunod sa katwiran. Yun yung point. Kung hindi natin nakikita yun, we're missing the whole point of Christian existence. Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled. Hindi sinabing by us, kundi sinabing in us. So, sino ang mag-fulfill ng righteousness of the law sa atin? Sino? The Holy Spirit. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Hello? Ito pa. Look at verse 5. For they that are after the flesh, ito, non-Christian to, do mind the things of the flesh. So, sino yung after the flesh?
Non-Christian. So, saan nakaset yung kanilang mind? Oh, mas malamang sa malamang sa mundo. But they that are after the Spirit, they mind the things of the Spirit. Ito na. The word mind in Greek is the word phroneo. Phroneo. Ibig sabihin, to exercise the mind. Kaya ako nasabi, kung naalala nyo, dun sa preaching sa spiritual warfare, maraming tao nagkakasala kasi hindi nag-iisip. May ginawa, hindi nag-isip. Pwede ba yon? Pwede. Kasi naka-default ka na eh. Hindi mo na kailangan i-memorize. Alam mo na kung ano yung gagawin mo. In the first place, kumbinsido ka, yun ang gusto mo. Tama? Kaya kung meron mang dahilan kung bakit mo ginawa, it's because yun yung gusto ko. Bakit ba? Hello? Pero ngayong Kristiyano na tayo, kung mag-iisip lang tayo, may mga bagay-bagay na hindi natin gagawin. Lalo pa kung alam natin makakasama. Hello? Bakit ko sinabing makakasama? Kasi madalas, maraming mga nagpapatuloy sa kasalanan, nag-e-enjoy sa kasalanan kasi hindi niya alam na may consequence yung kasalanan. So nakita natin yung description, nakita natin yung direction. Kung ang gawa ng isang tao ay patungo sa kasalanan, alam mo na kung saan nakatuon ang isip niya. Tama? The word phroneo is to exercise the mind, to entertain or to have sentiment or opinion. So, ito, mas gusto ko tong word na to. Disposed. Intensively to interest oneself in. Yun yung hilig. Bakit siya nakahilig? Gamit akong biblical example. Si John the Beloved sa painting ni Michelangelo, pag meron ka raw nakita na si Kristo nasa gitna, pagkatapos may nakaganon kay Kristo, alam mo na kung sino yun. Sino? Si John the Beloved. Bakit? Kasi kung meron daw alagad na tunay na nagmamahal sa Panginoon, it's John the Beloved. Kaya siya nakuha niya yung, hindi lang yung pagkahilig, yung kanyang closeness. Gusto niya nakadikit. At hindi ka makakadikit malibang ikaw ay malapit. At pag malapit ka na, pwede ka nang kumapit. Look at verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Makikita mo na yung description dito. And because they are being described as people of the flesh, alam mo na kung saan yung direksyon ng isip niyan. Hindi mo na kailangan tanong, ano kaya gagawin niya? Alam mo na kung ano yung gagawin niya. Tama? Kaya nung si Judas, hindi alam ng mga ibang alagad. Nung huling sausaw at binigyan siya ng tinapay, o sige, gawin mo na yung dapat mong gawin. Alam na ni Judas kung ano yung gagawin niya. Tanong,
Ano yung nakalagay sa puso natin na gusto nating gawin? Na alam natin na hindi natin dapat gawin, and yet yun yung patuloy nating ginagawa. Direction. Alam nyo, hindi ako titigil dun sa ikalawa. Kasi may ikatlo na dapat dun tayo matakot. Kung yung control, pababayaan natin, nakita natin yung description, nakita natin yung direction, tatapos ako dun sa destination. May pupuntahan. Kung yung ginagawa mo ngayon, kung ano man yan, may dalawa lang pwedeng puntahan yan. Hindi pwedeng doon sa dalawa ka pupunta, isa lang doon sa dalawa. Look at verse 6. For to be carnally minded is death. Ano yung carnally minded? To be fleshly minded. That's another way of saying fleshly. Carnally. To be carnally minded is what? Yung death dyan, hindi lang yung kamatayan niya na ilalagay sa kabaong. Hindi. Yung kamatayan dyan na binabanggit, paghihiwalay sa Diyos. At yung paghihiwalay sa Diyos na binabanggit sa Biblia, impyerno. Huwag natin pagandahin. Bakit? Kasi gusto ko mag-create ng takot ito sa puso natin. Kung hindi tayo namumuhay para sa Panginoon at namumuhay tayo para sa kasalanan, may pupuntahan ka. Ngayon pala maghanda ka na. Nainitan kayo sa panahon? Wala kong kasing init ang impyerno. Death. May pupuntahan ang mga makasalanan. Eh, yung dialogue na wag niyo kong pakialaman, buhay ko to. Gusto ko yung gagawin ko. Binabalaan ka namin, repent or perish. Kasi may totoong impyerno na pupuntahan ng mga taong hindi namuhay sa Panginoon. To be carnally minded is death. Oh, ito, ang ganda. But to be spiritually minded is life and peace. Pansinin nyo, hindi lang siya dinescribe as life as opposed to death. Buhay, yung buhay dyan is not just life now, ito yung life forever, eternal. Pero napansin nyo ba, may kaduktong? Hello? Ano yung kaduktong? Life and? Alam nyo ba bakit may peace? Kasi kung Kristiyano ka, you are at peace with God. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Kaya wag mo nang balaking makipag-away pa. Hello? Pero alam niyo kung ano isa pang ibig sabihin ng peace diyan? Habang nabubuhay ka sa mundo, meron kang peace. Na kahit gaano kagulo ang mundo, kahit nagkakagulo ang mundo, may mga bumabagabag sa mundo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, you have peace. Hello? Eh, pastor, ba't ganun? Wala akong peace. Dalawa lang yan. Either hindi ka pa Kristiyano or may mali na nasa iyo. Mali ang pananaw mo, mali ang pinagtutuunan mo ng iyong kaisipan. Kasi yung mind, huwag nyo kalilimutan, we're talking of the mind. It's all in the look at verse 7. Because the carnal mind is enmity with God. Kaya walang peace. Kuha? Hindi lang siya death, wala pa siyang peace. Pero ba't binanggit yun sa Christian? Kasi dapat maging description ng buhay natin. Kung Kristiyano ka, kapatid, dapat namumuhay ka sa kapayapaan. May kapayapaan sa buhay mo, kahit gaano kagulo ang mundo.
Kasi kung nagugulo ka, nababagabag ka sa nangyayari sa mundo, baka wala pa si Kristo. Baka iba pa yung kasama mo. The carnal mind is enmity against God, for it is not, underline the word, subject to the law of God. Hindi nagpapasakop sa Diyos. asakapa.com.ph. Susunod sa Diyos yan. Hindi susunod sa Diyos yan. Kaya nga, yung mga nakakapakinig ng mensahe na ang tagal-tagal na itinutuwid ng Biblia tungkol sa kanyang gawain at ayaw niyang magbago, something is wrong. It is not subject to the law of God. Neither indeed can be. Pansinin nyo, hindi, talagang hindi. Hindi mangyayari. Malibang siya maging Kristiyano. Why? Kasi yung control, babagsak at babagsak tayo, yung sino yung dapat mag-control. Hindi dapat ang mundo, hindi dapat ang laman. Hindi dapat sarili natin. Kasi hindi natin pwede pagkatiwalaan sarili natin. Tama? Kanino natin pagkakatiwala? Kanino? Doon sa pwede natin pagkatiwalaan. Kaya nga, paulit-ulit na binabanggit sa Biblia, the just shall live by faith. Verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Malibang maging Kristiyano itong taong ito, wala siyang gagawin na magiging kasiya-siya sa Diyos. Kaya madali malaman kung ang isang tao hindi Kristiyano, wala siyang gagawin na magiging kasiya-siya. Kalugod-lugod sa Diyos. Maging yung pagsisimba niya, mas makikitaan mo siya ng puro reklamo kaysa sa pagpapala. Nakita na kayo ng tao na pagkatapos magsimba, paglabas ng simbahan, puro pintas. Hindi walang nakuha ang pagpapala sa message. Why? Because he that is of the flesh cannot please God. Verse 9. Kristiyano ka ba? Ito yung katotohanan, verse 9. You are not in the flesh. So, pinakita yung description ng mga in the flesh. Ipinakita rin kung ano yung description ng in the spirit. By now, dapat makita na natin yung difference ng dalawa. By now, dapat masasagot mo na yung tanong, nasaan ako ron? Am I still in the flesh? Or am I in the spirit? You are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi natin pwede pagkatiwalaan sarili natin. Kasi by the time na pinagkatiwalaan natin sarili natin, may hidden agenda ang flesh. Ano yung hidden agenda natin sa flesh? Ano yung hidden agenda? May idea kayo? We only do what we want to do. Kaya maging sa prayer, Romans chapter 8 Maging sa prayer, hindi mo alam kung ano yung ipagpe-pray mo That's a struggle. That's a struggle. May kailangan ka sabihin sa kaibigan mo, asawa mo, o kapatid mo. Kailangan mong sabihin, pero baka siya masaktan.
So, naku-confuse ka. Hindi mo alam kung sasabihin ko ba o mananahimik na lang ako. May gusto kang gawin, pero hindi mo magawa. Kasi natatakot ka. Baka mag-away kayo. May nagtanong sa akin, pastor, sa ganung sitwasyon, ano yung pinaka-best na dapat gawin? Mag-pray. Hindi mo alam kung ano ipagpe-pray mo. Na, Lord, tulungan niyo ako, paano ko sasabihin? O Lord, sasabihin ko ba o hindi? O Lord, di ba? Ang daming pwede ipag-pray. Kung talagang gusto mong gawin yung kung ano yung tamang gawin, hindi mo gagawin ng basta-basta lang. Tama? You will consult yourself. Paano ba? At kasama sa consulting yourself is ilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya at kung ito yung sasabihin ko, ano magiging pakiramdam ko? Consulting yourself. And by the time you start consulting yourself, ibig sabihin, kapatid, nagiging seryoso ka na sa buhay Kristiyano mo. Ayaw mong bara-barabay ang gagawin mo. Gusto mo makasigurado yun yung gagawin mo, yun yung pinakatama. At dahil wala kang tiwala sa sarili mo, ipinagpe-pray mo na ang Panginoon ang gagabay sa iyo. Ayun na. So, who's in control? It's not the flesh. It's not me. Then who? Romans 7, di ba? O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Verse 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. Through the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Oh, you see? Alam mo na. Hindi ka pwede magtiwala sa sarili mo. Look at Proverbs 28 verse 26. Ina. Proverbs 28:26. Pahabol lang. Mga ilang talata na lang. Tama ba, Relo? 9. Okay. So, ubusin ko yung 10 minutes ko. Ay, hindi na 10 minutes. Ano? May closing pa tayo eh. O, sige. Oh, tignan niyo to. Tignan niyo to. This is a good verse to remember. He that trusteth in his own heart, hindi pwede pagkatiwalaan sa sarili mo eh. Bakit? Kasi it's foolish. Hindi tama ang pagtiwalaan mo sa sarili mo. Hindi dahil sa wala kang tiwala sa sarili mo, bagamat kasi pwede mo lokohin sa sarili mo eh. But whoso walketh wisely shall be delivered. Oh, naalala niyo yung walk? Romans chapter 8. Mamuhay tayo na may karunungan. Hindi sa ating sariling kagustuhan. Kaya ngayon, pag nagtanong ka sa bata, ano gusto mo maging paglaki mo? Pag sinabi niya, maging doktor po, huwag kang huminturon. Dugtungan mo. Bakit? Kasi dapat surihin niya, bakit nga ba gusto ko? Kasi hindi lahat ng gusto natin makakabuti sa atin. Tama? O, tignan niyo yung mga na-in love. Akala niya, napakasalan niya, anghel. Dito sa church, isa lang ang anghel ha. Anghel de la Guardia. Pero hindi, tama ba ako? Kaya kadalasan, sabi ng mga magulang, lalo na yung mga nanay sa kanilang mga anak na babae, pag-iibig ka anak, wag lang puso o pagganahin mo. Iisip mo. Ano ibig sabihin? Mag-isip ka rin. Kasi hindi porket may nangangati dyan, makukuha sa kamot. Hindi. Huwag natin pagtiwalaan ang ating sarili. Ang linaw.
At nakikita natin yan sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Di ba? Huwag ka magtiwala sa sarili mo. Kung magtitiwala tayo, buong-buo sa Diyos. Hindi natin pwede pagkatiwalaan sarili natin, lalong hindi natin pwede pagkatiwalaan ang laman natin, kasi hindi porkit gusto mo, pwede na. Hindi. Hello? Ito sasabihin ko sa inyo, mas malamang yung gusto mo, mali. Bakit? Kadalasan kasi, kaya mo ginusto kasi maganda sa paningin. Maganda pakita. Kaya bago mo pakasalan, yung papakasalan mo, kilatisin nyo. At kung pwede, mangingi ka ng tulong sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ako, gusto kong gawing rule na pag kayong mga babae, pag mag-aasawa, pakilatis nyo sa kapatid nyo lalaki at sa tatay nyo. Pagpasado sa kanya, okay na. Ano ibig sabihin nun? Kasi kaming mga lalaki, alam namin ang pakikitungo ng bawat isa. Lalaki sa lalaki. Nagpakasal yung anak ko. Simple lang interview ko doon sa manugang ko. Mahal mo ba? Paano ako makakatiyak na talagang mahal mo? Mag-iisip siya ng magiging sagot. Hello? Oh, Pastor, ba't umabot ka dyan? Huwag kang basta magtiwala sa damdamin mo. Si Eva kaya naloko. Naloko siya doon sa paningin. Na tinignan niya, titigan mo yung prutas, sabi ng ahas. Tinitigan naman yun. Ang sabi sa Bible, it is good to the eyes. Nagsimula na siya, makita niya, wala naman ako nakitang hindi tama. Mukhang maganda naman. Tapos nag-crave na siya. It is good for food. Pwedeng kainin, ba't mo sinabing bawal? Doon may participation yung kalaban kasi may dialogue. Tunay nga ba? Sabi, wag. Uy, hindi naman totoo yun. Kasi alam ng Diyos, pagka kinain niyo yan, magiging Diyos kayo. Tignan niyo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Bakit? Magiging Diyos. Wow! Doon nagsisimula ang kasalanan. Maganda sa paningin. Kaya kayo mga babae, ang pogi naman eh. Cute nga, kabukha ni ano. Malulukot din yan. Pag nalukot yan, magiging kamukha na ni Max Alvarado yan. Lust of the eyes, lust of the flesh, at madalas, bumabagsak sa kasalanan ang maraming mga kabataan dahil sa simbuyo ng laman. And the pride of life. There's nothing wrong with ambition. There's nothing wrong to be successful. Pero let us not make it our aim. Kasi what should be the supreme aim of man? To please God for eternity. Yun dapat yung ating supreme aim. Kung dito sa ginagawa ko, naluluwalhati ko ang Diyos, yun lang sapat na. Amen? Who's in control? Actually, marami akong hindi siguro susunod na papahabol ko. Hindi pa tapos. But suffice it to say that I will close this morning by asking the question, who's in control? It's all in the mind, totoo yun. Pero who's in control of the mind? Are we?
Panginoon, salamat sa pagkakataon na muli kami po ay nakapagsama-sama para ang inyong salita ay mapag-aralan. Salamat sa banal na Espiritu na nagturo sa amin ng mga katotohanan ito.